nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Eh kung si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Ang tanong, na-disbar ba siya? Kung na-disbar siya, maniniwala akong boba siya. Pero pagka hindi siya na-disbar at yung nagsasabi na boba siya, na-disbar, kayo na akong sumagot dyan mga kababayan kung sino mas boba. Naku, ano na naman hubang iniiyak nitong si Larry Gadon? Bakit mo naman pinagre-resign si VP Sara? Inano ka ba niya? Brad, 3 taon ka na lang dyan sa pwesto mo na yan. Hindi magiging presidente si Martin Romualdez. Okay? Namnamin mo yung tinatamasa mong pwesto na yan dahil temporary lang yan. Pero lahat ng sinasabi mo na to kay VP Sara, naku forever yan, ika nga. Tatandaan namin yung mga kabalbalan mo na yan. Dito sa video na to, sasagutin ho natin ng punto por punto itong si Larry Gadon. Brad, eto, tapatin na kita ha. Wala kang future sa politika. Wala kang karisma. Wala kang dating sa ating mga kababayan. Kaya pagkatapos mo na dyan sa pwesto mo na yan, dyan sa gawa-gawang pwestong ibinigay sa iyo nitong si Marcos Jr. na poverty alleviation. Anak ng toka, malas itong si Larry Gadon nung pumasok siya sa administrasyon itong si Marcos Jr. Imbis na mabawasan ng mga mahihirap, lalo hong dumami. Pero mga yan, like at subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumasa at kumiti yung join button nandyan lang sa baba. Dito rin po pala sa video na to. Papasadahan ho natin itong pinakabagong video nitong si Attorney Vic Rodriguez. Yan pagkaya ng bumalagbag talagang ika nga hindi nga siya binibigyan siya ng bagong pwesto sa gabinete, di niya kinuha kasi hindi ho siya kagaya nitong si Larry Gadon. Kahit ika nga yung pwesto ginawa niya parang candy na pampatahan ng iyak sa isang bata, talagang tinanggap po niya. Diba? Kahit na magmukha siyang clown, kahit magmukha siyang siraulo, diba? Tatanggapin niya ho ang pwesto basta meron lamang siyang pwesto. Yun lang naman importante kay Larry Gadon, may pwesto lang siya, diba? Siguro kahit walang sweldo basta may pwesto lang siya. Isa pa sa kinagagalit ng mama na yan. Diba? Nagsisigaw-sigaw siya sa Baguio noon. Pinagtatawag niya ng kung ano-ano yung mga dilawan-tiglawan. Hindi ko siya pinansin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Alam ko pala ang karakas itong si Tatay Digong itong mama na to. Pambihira ka, Brad. Ibang klase ka. Kaya VP Sara, ang bilis mo makapag-react. Yung issue nitong si Zaldi ko dyan sa amo mo na di umano hinahatiran ng mali-malitang pera, hindi ka man lamang umimik. Yan ang problema sa inyo. Yan ang kaibahan ng mga Duterte supporter dito sa mga Talyanista at Ensaymada. Tayo, pagka mayroong banat sa mga Duterte, pag-usapan natin yan. Pero kayo, kaya nyo bang pag-usapan? Yun ang problema. Hindi nyo kayang pag-usapan kasi pagka pinag-usapan nyo, baka batukan kayo ni Lisa Araneta Marcos. Ito mga kababayan, sagutin na ho natin itong si Larry G. Game. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because he has lost the moral ground to sit as the Vice Kalma lang. President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halata. Pilinir ng COA yun. Kahit paano pong ibalik. Pagbalik-balik yung issue na yan, hindi bebenta. Kasi naknanto ko, mismong COA, hindi nga sinusuporta yung naratibo na yan. Di ba? Saka lahat ng ahensya ng pamahalaan, nagkakaroon ho ng ganyang klaseng notice of disallowance. Nagkakaroon, kumbaga, ika nga hindi lang Office of the Vice President, karamihan ho ng mga ahensya ng pamahalaan. At napaliwanag ho ng maigi ng OVP yung ibinibintang sa kanila na yan. Tapos yung confidential fund, kung ayaw nyo na may confidential fund, pati yung kay Marcos Jr. tanggalin nyo, ganun lang kasimple yan. Wala na nga si VP Sara, si Marcos Jr. billion pa rin, di kayo nag-iiyak. Hindi nyo siya tinatanong kung saan niya pinagdadala. Mantakin mo billion ng confidential fund, pero nalusutan ho sila ng pagnanakaw sa pamahalaan. O baka kasabwat sila, o baka sila ang mastermind, o baka ginamit pa yung confidential fund para mailiyes ang usapan papunta sa kanila. Aba, teka. Di ho kaya, ito ano lang naman. Baka yung pambayad sa mga trolls, mga Talyanista, Ensaymada, mga dilawan at pinklawan, baka galing ho sa confidential fund nitong si Marcos Jr. Kasi confidential nga naman, pagka binigay dito sa isang vlogger na to, hindi mo pwede ipangalan mo doon sa vlogger na yun, bobong vlogger, ganon, di ba?
nakatanggap ng 500,000 per month. Ganon mo kalaki. 500,000 per month mga kababayan. Ang ibinibigay di umano sa mga vlogger nitong si Marcos Jr. Diba? Kaya yung mga ika nga mahina sa argumento, hindi makapagsalita ng maayos, pinapatulan na ho yung inaabot ng maadministrasyon sa kanila. Kasi hindi naman nila kaya makipagsabayan sa social media. Sumisiyemp lang ho kanilang mga argumento. At hindi naman nila pwedeng i-presentan DDA sila o taga-suporta sila ni Tatay Digong. Kasi kitang-kita naman yung pagpapakaaso na dito kay Marcos Jr. Kaya nga para doon sa mga nagbablog na kung Duterte kayo, walang problema, magpaka-Duterte kayo. Pero panindigan nyo kasi marami ho dyan ayaw na lang nating manira kasi hanap buhay na nila yun Diba? Hayaan na lang natin pero wag naman sana umabot doon sa punto na talagang magbongbong Marcos supporter sila dahil wala na tayong magagawa nun. Siyempre balagbag na yun nasa magkabilang bakod na tayo ng politika. So pagka binanatan kita, wala ka nang magagawa nasa kabilang bakod ka na ng politika Huwag ka na lang pumunta doon. Kung Duterte ka na lang, di ba? Ganun lang kasimple yun. Nawilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Hindi halatang halata. Hayaan natin ang COA ang ika nga kung merong pagkukulang o merong kamalian ng Office of the Vice President sa kanilang pagdedeklara ng kanilang mga expenses. Wala ka sa lugar para sabihin mo na halatang halata. Kaya nga merong mga auditor Ikaw di ka auditor, aso ka. Kaya ang trabaho mo tumahol. Hanggang diyan ka lang. Tahol ka lang ng tahol. Diba? Larga doon, tumahol ka lang ng tumahol pero para sabihin mo na halatang halata, hindi. Yung halatang halata at papatunayan ng ebidensya, dalawang magkaibang bagay yun. Yung ebidensya na hinatiran doon sa Forbes Park ng pera, merong unang nagsabi at sinugundahan ng kanyang amo, ibang usapan yun. Pero pagka sinabi ni Larry Gadon na halatang halata, yun pawang intriga lamang. Ngayon nasa sa inyo na lang mga kababayan kung paano nyo tatanggapin yung mga kabalbala na yan, itong si Larry Gadon. Kaya dapat itong si Sara ay mag-resign na. At nakakatawa. Hindi pa nga nagsalita ako, wala ka nagsasabi na kung ano-ano dito kay VP Sara. Kayo lang naman mga pinklawan at dilawan. Kayo lang naman mga taga Malacanang ang bumabanat sa kanya. Tapos mag-resign na kagad. Gusto ko marinig sa iyo, Larry Gadon, yarin lamang na sigurado administrasyon. Malamang sa malamang administrasyon yung nagpalabas dito kay Ramil, ano pa nga apelido, nakalimutan ko Basta yung Ramil. Basta yun na yun. Yeah. Isusunod din. Gusto ko sa susunod na argumento mo, yun ang banatan mo Go ahead. Itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno. Ngayon na, yan na sinasabi ko. Yun ang gusto ko marinig sa iyo, si Ramil Madriaga. Pero hindi Malacanang nagpakawala niyan. Pero yung mga aso ng Malacanang, todo siga sila sa apoy. todo hagi sila ng pangsiga kasi hindi umaapoy Ito, ang daming mga vlogger, fire extinguisher kami Yung apoy na sinisilaban nyo, pinapatay namin. Bakit? Puro kasinungalingan nagtatago. Nagpunta sa Office of the President, nagpunta sa inauguration, nagpunta sa kung saan nagtatago. Pambihira kayo. Kaya hindi na natin kinontent Yung kay Ma'am Shaz, di ba, linas na natin yun. Kasi, ika nga, case closed, ika nga, di ba? Tapos na usapan. O kung sasabihin man itong si Larry Gadon na nagpupunta ng PJMP itong si VP Sara, nakanta ko, baka iba pinupuntahan niya. Baka hindi ito si Ramil, ano Akalimutan ko ang mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya i-impeach nyo na lang. Nung kami nananawagan na mag-resign tong si Marcos Jr., inciting to sedition. Di ba? Tingnan nyo yung mga kababayan. Pagka
pagka Marcos Jr. sinabi natin mag-resign, malaki problema ng mga magsasabi. Pero itong si Marcos Jr., pero itong si VP Sara, pagka tinawag na mag-resign, okay lang. Ano ba naman yan? Hindi ko talaga parehas ang playing field, di ka nga. Pagka kayo nagsabi, okay lang. Pero kami nagsabi, posible kaming hulihin. Pagka nanawagan ng BBM resign. pasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil Grabe naman yun. Sara, resign. Pero kung ano niyan, nasa likod mo yung mga Talyanista at sa Imada Vlogger, sinasabayan ka sa yung chat na Sara resign. Medyo maniniwala ako pero ikaw lang mag-isa dyan. Anak na to, parang diskumpiyado ako dyan, Brad. wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang Utak mo lang. boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka Kung bobo si BP Sara, dapat na-disbar siya. Kasi hindi siya na-disbar eh. Oh. Sino boba ngayon? Bira. marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang Pag ba kailangan ba English? Dapat ba pagka nag-English ka, doon lang may laman ng utak mo? Halimbawa ako, hindi ako nag-English, di walang laman ng utak ko. Ganun ho ba yun? Mga kababayan, doon sa mga hindi ma-expound yung sarili nila sa wikang English, pasisyahan na ho kayo ha. Wala ho lahat laman ng mga utak nyo. Ay, pamira. Paano kung sanay ako sa Tagalog? Paano kung sanay ako sa Bisaya? Magdebate tayo, walang problema. Hindi lang ako marunong mag-English. Ibig sabihin, paano ka ba ng pagiging intelihente yung diretsong pagsasalita ng English? Larga doon? Langya ka, oo. Pag tawagin ho yan, putapete pagka ganyan na magsalita, di ba? Yung nagpapanggap na may pagka-intelihente pero ganun ho sila, di ba? Wala na. Marami yung ganyan. Ay, siguro ito, may nagpapaka-Gen Z. Yung mga Gen Z, yung pa-English, pakonyo-konyo, English. Kala mo pagka nagsalita, tali-talino, di ba? Pero pagka himay mo naman sinabi, wala namang kwenta. O yung mga Talyanista sa Imada Vlogger, yung mga Dilawan at Pinklawan, pagka nagbablog, akala mo tatalino, ta-English. Pagka binulat-lat mo naman na sinasabi, wala namang laman. Hindi sukatan ang wika sa talino ng isang tao. Kung kaya niyang paliwanag, kaya niyang express ang kanyang sarili, dapat ganito hindi sa ganitong wika. Torong Larry ka doon naman. Mas magaling ka naman dyan. statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Ang tanong, na-disbar ba siya? Kung na-disbar siya, maniniwala akong boba siya. Pero pagka hindi siya na-disbar at yung nagsasabi na boba siya, na-disbar, kayo na akong sumagot dyan mga kababayan kung sino mas boba. Itong si VP Sara o itong si Larry Gattuso. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At Paano? Bigyan mo kami ng konkretong halimbawa kung bakit boba itong si VP Sara. Hindi yung dahil hindi niya ma-express ng dire-diretso ng English ang kanyang salita, boba na siya. Wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip niyo, kaya niyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Nananawagan ako sa ating mga... Kalmahan mo lang kasi. Huwag kang masyadong mainit. Lalo kang lalo kang di papakinggan. Pagka nagsasalita ka, huwag kang masyadong manigaw.
daan mo lang sa kalma. Meron akong kilalang ganyan, pagka nagsalita, sigaw na sigaw. Pero pagkakaharap naman natin, di naman naninigaw, di ba? Pagka wala tayo, sigaw siya na sigaw. Ang ingay-ingay, pero pagkakaharap na tayo, di na sumisigaw. Malambing na siya. Huwag ganyan. Pagkaharap mo si VP Sara, sampalin ka pa nun. Pagkasigaw na sigaw, ha? Ayusin mo buhay mo. Na otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto, pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin at baka rin siya ay Kung merong gugurgur, ito nabasa ko na ito na kesyo ito daw si Madriaga magugurgur. Ang gugurgur daw si VP Sara. Walang nangyayaring ganun. Kung merong gugurgur si kay Madriaga, yung mga taong kumausap sa kanya para gumawa ng affidavit. Kasi pagka nagkabistuhan, kailangan sinong ikakanta niya dyan? Yung mga labas-masok dyan sa BGMP, sino ba yung mga labas-masok na di umanong labas-masok dyan? Si Trillanes at yung si Lila Grima, sila daw di umanong ang labas-masok dyan. At hindi si VP Sara. Kung pupunta man niya si VP Sara, hindi dyan sa hindi dyan sa Kambagong Diwa. Di ba? Hindi dyan sa Kambagong Diwa. Merong pupuntahan si VP Sara, pero hindi siguro yung mama na yan. Maraming pwedeng puntahan na matinong tao itong si VP Sara dyan sa Piitan na hindi yan si Ramil Madriaga. Diba? patayin dyan sa riot dyan sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat nyo yan sa Malacanang. Okay lang yan, lipat nyo sa Malacanang. Ayusin nyo yung script. Ayusin nyo. Yung tipong talaga dapat walang butas yung script kasi pagka may butas yan, sigurado mabubutasan na naman yan. Hindi yan lulusot sa mga taga-suporta ni VP Sara, di ba? Hindi, wala. Ito sisigurado, hindi kayo tatagos, tapos. ilipat at yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man at mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because yan Ayun, tapos na ho itong si Larry Gadon. Punta na ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Game! Sapagkat lahat po tayo ay apektado ng mga kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na itong economic crisis na nagaganap at ang ginagawa nga hong pantakip ay si VP Inday. Bakit? Wala ho silang maipakitang performance. Wala po maipakitang achievement or accomplishment ang Marcos Jr. administration. At because the best politics is the politics of performance. Ngayon, sa lahat tulad po ng kanyang administrasyon at tila doon patungo ang ating ekonomiya, ayaw natin yun. Lahat tayo tatamaan, lahat tayo mahihirapan, pero tila papunta sa pagiging bangkarote ang ating ekonomiya. Paliliwanag ko yan mamaya. Tila doon ang papunta ang ating ekonomiya, kanya kinakailangan nila ng pantakip. And there is no bigger story than anything na kahit kasinungalingan, alam ho nila yan. Anything that talks about Vice President Inday Sara Duterte, pinakikinggan, pinanonood, binabasa, sinusubaybayan ng higit na maraming sa ating mga Pilipino. Kanya ginagawa nilang pantakip si Vice President Inday Sara Duterte. Saan ho? Ito po ay kakapadala lamang sa akin para lang din ho makita ninyo. Ito po ang projection ng ating ilang araw na lang ho kasi today is December 12. Tapos magkakaroon na tayo ng mahabang mga break papuntang Pasko, papuntang Bagong Taon. Mabibilang na lang ho sa ating daliri yung nalalabing working day o yung meron pang transaksyon, may hanap buhay pa bago po pumasok yung napakaraming walang trabaho, walang opisina, walang eskwela, dahil nga po patungo na tayo sa pinaka-aabangan holiday celebration of the year. Ito nga po yung Kapaskuhan. Next Tuesday, magsisimula na po ang simbang gabi at pag-usapan din natin
yung mga ibang leader ng simbahang Katoliko na hanggang ngayon manhid, bulag, pipi at bingi. Pag-usapan din ho natin yan. So ito ang ating pambungad. Pakikita ko po sa inyo ang projection po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagay po natin sa tamang konteksto. Hindi ba ang for 2025, ngayong taon, ang projection po ng gobyerno, ang ating pong growth pagdating po sa GDP, unang-una, ginawa nilang 6.5 to 8%. Mataas po yun. Wala pong masama doon. In fact, dapat talaga nating makamit yun. Yung 6.5, 7, 7.5 or 8% growth. And we have to attain that consistently. Para naman ho, hindi na po tayo napag-iwanan na ng mga kapitbahay natin, including Bangladesh. Sa ibang araw po natin tatalakayin yan. Inaaral ko po yung napakagandang diskurso na ipinost po ni Sasot sa kanyang pahina. At alam naman ho ninyo, ang layunin natin ay pasimplihin natin. Sinisikap kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para po higit ninyong maunawaan. Yung kay Sasot, maganda po yun. Pero bigyan nyo lamang po ako ng ilang araw, aking pong susuriin pa at ilalahad ko po sa inyo in a more simple terminology, yung kanya pong paglalahad doon. Dahil doon makikita ninyo yung sad if not sorry state of our economy today. Today. Napag-iwanan na po tayo at meron po siya doong comparative analysis na kung gusto nating ma-overtaken muli ang Bangladesh, kasi po nung 1990s na una po tayo economically, ahead po ang Pilipinas sa Bangladesh. And this was just like 20, 25 years ago. Ngayon po, linampaso na tayo. At kung hindi tayo makakaangat sa ating mga targeted GDPs for yung as stated in yung sa PDP, hindi po yung partido, yung Philippine Development Plan, hindi na po natin ma-overtaken. Hindi na po tayo makakadikit. Hindi na po tayo makakalapit. Kahit dito sa Bangladesh, na minsan na nating napag-iwanan ng milya-milya economically. So ngayon, ang third quarter GDP ng Pilipinas ay at 4%. The lowest in 4 or 5 years. Yung 4% GDP ng Pilipinas. Bakit po mahalaga iyon? Sapagkat doon natin masusukat kung meron ba talagang gumagalaw na economic activity sa ating bansa. Wala po Di ba ang ginamit nilang pera natin, ibinuhos nila sa AKAP, diyan sa AX, diyan sa kung ano-anong tinatawag nilang ayuda. Ang kanilang layunin to stimulate our economy. Yun po ay bahagi ng pambubudol ng kasalukuyang administrasyon. That program, yung unconditional cash transfer, that was never meant to stimulate our economy. Ang tanging layunin po nung AKAP, nung AX, even tupad, lahat ng klase ng ayuda, yung MAIP, ang layunin lamang po yan, ilubog kayo yung mga tumatanggap ng AX at AKAP, ng MAIP at tupad, ilubog kayo sa utang na loob sa mga magnanakaw na politiko. Ilubog kayo sa maling utang na loob sa mga magnanakaw na senador at congressman. Correct. Yan ang katotohanan dyan. Nais nilang magpasalamat kayo tuwing tatanggap kayo ng AKAP, AX, tupad, MAIP at kung ano-ano pang ayuda. Hindi ho kayo dapat magpasalamat dahil yan ay galing sa buwis na binabayad nating lahat. Ulitin ko nating lahat. Hindi kinakailangan na ikay gainfully employed para sa masabing taxpayer ka or may tax contribution ka. Lahat po tayo, self-employed, unemployed, full-time employment or part-time employment, lahat po tayo. Bakit? Every time you buy something, purchase of goods or services,
meron pong kaakibat na buwis yan. Kaya lahat po tayo ay tax contributor. Lahat po tayo ay taxpayer. Maaring hindi lahat ay may tax identification number. Maaring hindi lahat ay nagsasubmit ng kanilang income tax return. Pero lahat po tayo, nakakatiyak po ako dyan. Lahat tayo ay kabahagi ng buwis na kinikita ng gobyerno sa kada transaksyon. Paggamit ng internet, paggamit ng tubig, paggamit ng kuryente, paggamit ng mga gasolinang panluto, yung krudo, yung gasolina, yung kerosene, lahat po iyan. Lahat po iyan ay may kaakibat na buwis. Ngayon, 4% po ang tanging third quarter GDP ng Pilipinas. Nakakabahala na po iyon. Subalit, iba ho pagka meron ka pang ganito. Ito po si Ginoong Eli Remolona Jr. Yun nasa TikTok po, no? Because ang layunin natin ay to guide you and educate you. No? Ito po yung ating governor ng Central Bank. Ayon po sa gobernador ng Central Bank, ang projection po nila sa fourth quarter, ito po, yung October, November, December, itong huling quarter, ilang araw na lang po matatapos na itong ating fourth quarter. Ang projection po, imbis na umangat from the 4% GDP growth ng third quarter, bagsak na po yun eh. Ang projection po ng Bangko Sentral, bababa pa ito sa 3.8% ang ating GDP. Napakasama na po nito pag tiningnan mo ang estado ng ating ekonomiya. Ngayon, paano mo ngayon ipagtatakpan ang pagiging incompetent ng Marcos Jr. administration? Mahirap po pagtakpan na ito eh. Mismong gobernador ng Bangko Sentral ang nagsasabi na higit pang bababa at higit pang babagsak ang ating gross ay yung ating GDP, yung ating pong economic performance. Yung GDP is a measurement or a measure of our economic performance. Higit pa po itong bababa ngayong fourth quarter. Imagine ninyo, despite the pronouncement of this current administration, hindi ba meron silang inanunsyo bago po umexit o pina-exit yung dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pag-uusapan din natin yan. Yung naka-corner o kumana ng sweetheart deal, diyan kay Trigib Olaybar, yung USEC po ng DepEd. Hindi natin nakakalimutan, hindi po natin titigilan yan. At itong si USEC Adrian Bersamin. Di ba? Naka-corner sila ng sweetheart deal eh. 2.8 billion pesos ang kanilang tinira dito sa sweetheart deal. Di ba bago umexit si Pangandaman, nag-anunsyo siya na ipinalalabas na for the fourth quarter yung 1 trillion pesos para daw po sumigla ang ating ekonomiya. Inanunsyo niya yan, I think, last week of November going into the month of December. Kahit po anong henyo mo sa matematika o sa ekonomiya, hindi kayang ubusin yung 1 trillion sa loob ng buong buwan ng Disyembre. Kung ang layunin ay to shore up itong pabagsak na naman na GDP pagdating po ng fourth quarter. No less than the governor of the central bank. Ngayon, ano koneksyon ng projection ng BSP governor na si Ginoong Eli Remolona Jr. na babagsak pa ho higit ang GDP natin sa fourth quarter? Ang connection po niyan,
kinakailangan nilang unahan. Kinakailangan nilang pagtakpan. Kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sino yan o ano yan? Banatan mo si VP Inday Sara. Yan ang kanilang paulit-ulit na naratibo. Kanya po, ngayon ho ay meron din ako nga attendang office party, pero minarapat ko po na mag-live ngayong hapon, kaya medyo maaga ho tayo nagsimula, upang ituwid. Kasi mapapansin, eto ho, basang-basa ko na eh. And hindi lamang ako yung mararaming higit na magagaling na nasa social media at traditional media. Pansinin ho ninyo, simula nung sumabog, itong drama ng Marcos Jr. administration na mahiya naman kayo at hindi nila makontrol ang naratibo, tuwing weekend, maglalabas po sila ng pamatay sunog. Tuwing weekend yan. Bakit tuwing weekend? They will try to reshape, they will try to control, they will try to deflect the true and real narrative. Ang totoong naratibo po ay yung massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction issue. Hindi na po nila maipagpag kumapit na eh. Ngayon na naman, lalabas itong BSP projection of a lower economic performance for the fourth quarter from a measly 4% nitong third quarter. Ang projection po mismo ng BSP governor, 3.8% ngayong fourth quarter. Kung titingnan po niyo yung trajectory ng ating economic performance, nakaganon na ho eh. Pasadsad na ho. Ang hirap na pong iganito niyan. At most, baka pwede dahan-dahan. Nakaganon na po tayo eh. Bakit? Mahirap na talaga, Wala no? nga pong kumpiyansa yung mga banyaga o foreign at local investors and businessmen to do business in our country. Why? Again, borrowing the words of the President of South Korea when he withdrew yung kanila pong naaprubahan ng 28.8 billion pesos loan sa Pilipinas due to massive corruption and looting of public funds. Tapos kinumpirma pa yung matagal na nating pinag-uusapan, matagal ng bulong-bulungan, although very late yung paglabas ng kanyang pahayag, pero kinumpirma pa mismo ng ng Pangulo ni Bongbong Marcos yung drug addiction issue. So paano ka ngayon magtatransact sa isang pamunuan, sa isang administrasyon who is hounded by massive corruption, looting of public funds, and drug addiction issue? Kaya po umaalis linalabas yung pera. Ngayon, kinakailangan pagtakpan, hindi lamang itong pahayag ng BSP. Meron pa hong isang kinakailangan pagtakpan. Yung A15 ng Disyembre. A15 ng Disyembre. Ano po yung kahalagahan o relevance ng A15 ng Disyembre? Batiin ko lang po ito. At baka squatter, yun po ang kanyang handle, at baka squatter. Marcos resign, Merry Christmas and a Happy New Year. Well, that will be a very, very good Christmas present for all of us Filipinos should he heed the call for him to resign. Dahil masama na po talaga ang lagay ng ating ekonomiya. Si Nelisa 20, waiting po. Good day, Attorney Vic. Greetings from UAE. Kaya at know that fear 4419. Kamusta po, Attorney Vic? Mabuti naman at know that fear 4419. Ako ho ay kababalik ko lamang sa galing po sa labas ng bansa at marami po tayong haraping professional and personal obligation. Yung mga nag-request po ng mga video sa akin, gagampanan ko po ito. May schedule po ako bukas, padadala ko po sa inyo. At dahil nga po medyo mahaba po yung spacing, paumanin po, batiin ko lang yung mga kasama natin.
si Antonia Penario ng Kuwait, si Dave Gulls, anong Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga punto de vista na yan ni Atty. Vic Rodriguez. Kung gusto nyo panoorin ang buong video na yan, punta lang ho kayo dyan sa Tinig Maisog YouTube channel. As always, maraming salamat ho sa lahat ng ika nga sumusuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Maraming salamat mga kababayan.